ay ang pambungad na, hiyaw, at ang pagbabago. Paanong nakasapit dito ang maiitim na tao? Ang lantarang pagpapahiya mula sa isang maputing dayuhang customer ay umalingaw-ngaw sa buong kainan. Agad na bumalot ang katahimikan. Ngunit ang sumunod na salita ng may-ari ng tindahan ang tuluyang gumulat sa lahat. Ito ang kuwento ng mag-asawang Aprikano-Amerikano na nagtiis sa mapait na kawalan ng pag-asa sa South Korea at ang kanilang paglalakbay sa isang maliit na pansitan sa Maynila, Pilipinas, kung saan tuluyang nagbago ang kanilang buhay. Ang Pilipinas ba, ang perlas ng silangan, ay tunay na handang tumanggap sa mga dayuhan? Sundan natin ang kwento. Si Marcus Johnson ay isang matagumpay na video product buyer sa Estados Unidos. Kasama ang kanyang asawang si May Johnson, naglalakbay sila sa iba't ibang bansa sa Asia para mag-source ng mga produkto. Para sa kanila, ang Asia ay lugar lang ng negosyo, isang lugar na nakatatak sa kanilang isip bilang transactional at walang emosyon. Aida, ang pait ng karanasan sa Korea. Ang lalo pang nagpalalim sa kanilang pagdududa ay ang mapait na karanasan sa South Korea. Nang bumisita sila sa isang wholesale market sa Seoul at naglalakad sa sikat na fashion district ng Myeongdong, nakatingin sa kanila ang mga staff ng tindahan na parang karayom. May nararamdaman bang pera ang mga taong ito? Nakakatakot ang mga itim na tao, ang bulong sa wikang Korean na umabot sa tainga nilang dalawa. Nang tanungin ni Marcus ang tungkol sa isang produkto gamit ang Ingles, sumimangot ang empleyado at bastos na sumagot na hindi niya maintindihan. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, nakita ng mag-asawa ang parehong empleyado na matatas na nagsasalita ng Ingles habang sinasalubong ang isang puting customer. Sa mga hotel at kainan, paulit-ulit nilang naramdaman ang parehong pagtatangi. Tinitingnan ang South Korea bilang isang bansa na may mataas na taunang paglago ng ekonomiya at ika, 12 pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Gayunpaman, nadama nila ng lubos na malayo ang pag-uugali nito sa mga dayuhan kumpara sa estado nitong pang-ekonomiya. Ayon sa isang survey sa Social Progress, 123 ang South Korea sa 139 na bansa sa pagtanggap sa mga dayuhan na napakababa kumpara sa ibang mauunlad na bansa. Asya pa rin, bulong ni Marcus sa kanyang sarili. Desperado ang pakiramdam mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Third, ang hindi inaasahang pagsalubong sa Maynila. Dahil sa kanilang trabaho, napilitan silang maglakbay patungo sa Pilipinas. Pareho lang din siguro ang Pilipinas, sabi ni May, na may mukha ng pagsuko, malalim na nakatanim ang kawalan ng tiwala sa mga bansang Asyano sa kanilang puso. Gayunpaman, para sa kanilang buhay, kinailangan nilang ihakbang ang kanilang mabibigat na paa mula sa eroplano sa Ninoy Aquino International Airport. Sa sandaling iyon, hindi pa nila alam na magbabago ang kanilang buhay dahil sa Pilipinas. Nang dumating sila sa Maynila, ang unang naramdaman nila ay pagtataka. Ang opisyal ng imigrasyon sa NAIA ay masipag at palakaibigan. Ang mabuhay, "Welcome to the Philippines," ay puno ng init na hindi nila kailanman narinig sa Korea. Ngunit hindi pa rin nagbawas ng pag-iingat si Marcus. Ito ay isa lang pakitang tao, sinabi niya sa sarili. Ang pagsalubong ng front desk ng hotel ay ganap na iba sa Korea. Ang bellboy na tumulong sa kanilang mga bagahe ay tila hindi man lang nagbigay pansin sa kulay ng kanilang balat. Ivo, ang aral ng tunay na halaga. Kinabukasan, sa isang pamilihan ng handicrafts at jewelry sa isang bahagi ng Maynila, nakita ni Marcus ang nagpabagsak sa kanyang dating paniniwala. Sinubukan niyang makipagtawaran ng matindi sa isang tindahan dahil ang pagpuwersa para sa mas mababang presyo ay laging gumana, maging sa US o Korea. Ngunit si Mang Ben, ang may-ari ng tindahan, ay nagpakita lamang ng hindi pagpayag. "Pasensya na po talaga, ang aming presyo ay fixed na." Ang tinig ni Mang Ben ay magalang ngunit matatag. Tumaas ang boses ni Marcus. "Kung ganoon, sa ibang tindahan na lang ako." Ngunit hindi man lang nag-alala si Mang Ben. "Iginagalang namin ang desisyon ng customer, sir." Naguluhan si Marcus sa ganitong sagot. Sa Korea, kapag aalis na ang customer, sinisikap ng mga staff na pigilan sila ng buong lakas. Hindi ba marunong magnegosyo ang mga Pilipino? Naisip niya, ngunit sa loob niya ay may naramdamang mali. Pagkatapos noon, nagtingin siya sa iba pang tindahan at pareho rin ang nakuha niyang sagot. Bagaman hindi pumayag ang mga may-ari na magbawas ng presyo, ipinaliwanag nila ng detalyado ang kalidad at proseso ng paggawa ng mga produkto.
Ang pilak na pulseras na ito ay gawa ng kamay ng isang artisan mula sa Cordillera. Isa-isa po yan. Ang inspirasyon sa disenyo ng kuwintas na ito ay galing sa tradisyonal na banig. Ang mga salita ng mga may-ari ay nagpakita ng malinaw na pagmamahal at pagmamalaki sa kanilang mga produkto. Pagsapit ng gabi, napagtanto ni Marcus na ang kalidad ng produkto ng bawat tindahan ay mas mataas kaysa sa mga nakita niya sa Korea. Kahit mataas ang presyo, naintindihan niya na sulit ang halaga. Siguro, may dahilan ang paraan ng pagnenegosyo ng mga Pilipino. Isang maliit na katanungan ang nagsimulang tumubo sa isip ni Marcus. Nagsimula siyang isipin sa unang pagkakataon na baka ang karanasan sa Korea ay hindi ang buong kwento. Ang himala ng bayanihan. Kinabukasan, naharap sina Marcus at May sa isang hindi inaasahang problema. Nawala ang bag na may mahahalagang sample ng produkto sa hotel. Nang humingi sila ng tulong sa counter, agad kumilos ang mga staff. Tutulungan po namin kayong makita yan? Sigurado po, ayon sa kanilang sinabi. Alinsunod sa salita. Gumalaw ang buong hotel para tulungan ang mag-asawa. Ang mga staff, mga security guard at maging si Ginoong Cruz, ang manager, ay sumali sa paghahanap. Ang ganitong reaksyon ay ikinagulat nila dahil sa Korea, malamig silang tinanggihan na iyon ay kanilang responsibilidad. Gayunpaman hindi pa rin nakita ang bag. Nawalan ng pag-asa si Marcus. Nasa loob ng bag ang mahalagang sketch na hiniram sa isang customer sa US. Tapos na ang lahat, naisip niya. Habang malapit na siyang sumuko, inalok ng manager ng hotel. Hingi rin tayo ng tulong sa mga kalapit na tindahan at istasyon ng pulisya. Ipinaliwanag niya na sa Pilipinas, mayroong kultura ng bayanihan ang pagtutulungan sa isa't isa. Sa katunayan, ang mga staff sa paligid ng hotel, mga convenience store staff, mga may-ari ng coffee shop, maging ang may-ari ng bookstore ay sumali sa paghahanap. Lahat ay nag-alala na parang problema nila iyon. At naganap ang isang himala. Bandang 3 p.m., isang babae na naglalakad sa kalapit na parke ang nagdala ng bag sa istasyon ng pulisya. Sinasabing inisip ng babae na baka pag-aari iyon ng isang dayuhang turista, kaya't naglakad pa siya para ihatid iyon sa istasyon. Walang nawawala sa bag. Buo ang pera at ang sketch. Hindi napigilan ni Marcus ang kanyang luha. Sa US, narinig niya na kapag nawala ang wallet, hindi na ito babalik. Ngunit sa Pilipinas, maraming estranghero ang nag-abot ng tulong. Narinig nila na tanyag ang katapatan ng mga Pilipino, lalo na ang rate ng pagbabalik ng mahahalagang bagay sa pampublikong transportasyon ay halos 100%. Bakit ninyo ginawa ito para sa amin? Tanong ni Marcus sa manager ng hotel. Ang pagtulong sa isang tao na nasa kahirapan ay nararapat lang na gawin. Ang simpleng sagot na ito ay lubos na humanga kay Marcus. Isang dalisay na kabaitan na walang anumang benepisyo o pag-asa. Ang pagtuklas sa tunay na kabaitan. Nang gabing iyon, nag-usap sina Marcus at May sa kanilang silid sa hotel. Hindi sila tulad ng mga taga-Korea. Baka kami ang mali sa pagtingin sa buong Asya. Nagsimula silang magbago ng isip. Ang pagbabalik ng bag ay nagpabigat sa damdamin ni Marcus. Sa isang banda, nagpapasalamat siya, ngunit sa kabilang banda, parang nasira ang kanyang pride. Siya ay laging tinutulungan at pakiramdam niya ay wala siyang silbi. Sa US, siya ay isang matagumpay na negosyante at laging siya ang may kontrol sa sitwasyon, ngunit sa Pilipinas, inaalagaan siya na parang bata. Ang pangyayaring ito ay nag-udyok sa self-esteem ni Marcus. Ngayon, ako naman ang dapat gumawa ng isang bagay, sabi niya. Kinabukasan, masigasig na sinubukan ni Marcus na makipag-ugnayan sa mga Pilipino. Nagsimula siya sa pagbati sa waiter sa restaurant ng hotel. Ang galing mong magsalita ng Ingles, ngunit ang waiter ay tila nahihiya. Sa Pilipinas, ang direktang papuri ay minsan nagdudulot ng hiya at hindi komportable. Nang hapon, sa tindahan kung saan siya bumili, gusto niyang bigyan ng panulat si Mang Ben. Sa US, karaniwang gawain ito para mapabilis ang relasyon sa negosyo. Ngunit magalang na tumanggi si Mang Ben. Sapat na po ang inyong mabuting intensyon. Nalaman niya na sa Pilipinas, ang pagtanggap ng ganoong mamahaling regalo ay maaaring makadama ng pagkakautang. Nang gabi, sa intersection sa Makati, nakita niya ang isang naguguluhan na turista. Hayaan niyo akong magbigay ng direksyon. Masigasig na lumapit si Marcus, ngunit ang turista ay napapalibutan na ng maraming Pilipino. Lahat ay nagsisikap na magbigay ng direksyon gamit ang limitadong Ingles at body language ng buong sigasig. Walang lugar para magpakita ng papel si Marcus.
Bakit napakabait ng mga Pilipino? Frustrate si Marcus. Bago niya maipakita ang kanyang mabuting hangarin, may iba nang gumawa. Nang gabing iyon, napansin ni May na kakaiba ang kilos ng kanyang asawa. Anong nangyayari? Wala akong nagawa, prangkang umamin si Marcus. Lahat sila ay napakabait, ngunit walang humingi ng anumang bagay mula sa akin. Lalo akong nakadarama ng awkwardness. Naintindihan ni May ang damdamin ng asawa. Ang anxiety na makakatanggap lang, ngunit hindi makakabalik, ay nagpapahirap kay Marcus. Ngunit hindi ba iyan ang tama? Mahina ang boses ni May. Ang kabaitan na walang inaasahang kapalit ang tunay na gentleness. Ngunit hindi pa rin maintindihan ni Marcus. Masyado siyang nasanay sa American business relationship. Iba talaga ang ating mga value, dumating siya sa conclusion. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, hinahangad niya ang mga value na iyon. VIP, ang pag-iiba ng tunay at huwad. Isang hindi inaasahang pagkakataon ang naging turning point sa isip ni Marcus. Sa isang marangyang tindahan ng alahas sa Bonifacio Global City, nakita niya ang isang lalaking mukhang mayamang Amerikano. Ang pangalan ng lalaki ay Richard Smith. Inuutusan ni Richard Smith ang mga staff sa malakas na boses. Ito, at ito, ibalot lahat. Marami akong pera. Ito ang eksena na sanay si Marcus sa US. Bagaman magalang na tumugon ang mga staff, makikita ang bakas ng pagkabahala sa kanilang mukha. Masaya si Richard na ipinagmamalaki ang kanyang kayamanan. Kayong mga Pilipino ay humahanga sa Amerika. Matuto kayo sa isang matagumpay na tao na tulad ko. Ngumiti ang mga staff, ngunit walang naramdamang taos-pusong paggalang. Sa kabaligtaran, naisip ni Marcus ang maliit na tindahan ng handicrafts na binisita niya ilang araw na ang nakalipas. Hindi mukhang mayaman si Mang Ben, ngunit ang kanyang sigasig at pagmamalaki sa kanyang produkto ay totoo. Ang pilak na pulseras na ito ay gawaing sining na ipinamana mula sa isang master artisan sa Baguio. May kaluluwa ang bawat piraso. Ang mga salita ni Mang Ben ay may halaga na hindi matumbasan ng pera. Nang gabing iyon, nalunod si Marcus sa pag-iisip. Sa US, ang tagumpay ay sinusukat sa yaman, ngunit nagsimula siyang makaramdam na ang Pilipinas ay may ibang value. Kinabukasan, nagkataon na nakita niya muli si Richard. Suot ni Richard ang isang mamahaling kuwintas na binili niya kahapon. Tingnan nyo, 200,000 pesos ito. Gayunpaman, ang reaksyon ng mga Pilipino nang makita ang kuwintas ay walang pakialam. Walang nagpakita ng interes at tila tiningnan pa ito bilang bad taste. Sa puntong ito, naintindihan ni Marcus na hindi iginagalang ng mga Pilipino ang mayayaman dahil lang sa pera, ngunit iginagalang nila ang ugali at virtue. Ang kilos ni Richard Smith ay hindi hinangaan sa Pilipinas, habang si Mang Ben, na simple, ay nakatanggap ng taos-pusong paggalang mula sa kanyang mga customer. Ito ang pagkakaiba ng huwad at totoo, hindi ba? Bulong ni Marcus nang simulan niyang maintindihan ang pagkakaiba ng superficial success at authentic value. Ang pananaw ni Marcus sa mundo ay lubos na nayanig. Baka ang American values ay hindi ang tanging tamang sagot. Seryoso siyang nagsimulang isipin ang posibilidad na ito. Ang Pilipinas ay nagbibigay kay Marcus ng isang bagong pananaw. EB8, ang pangwakas na aral sa pansitan. Sa huling araw ng kanilang paglalakbay sa Pilipinas, bumisita sina Marcus at May sa isang maliit na pansitan sa Binondo. Ang may-ari ng tindahan, si Tatay Ramon, ay isang 60 taong gulang na lalaki na mukhang mabait. Welcome po. Ang tinig niya ay nagpakita ng taos-pusong pagtanggap. Umupo ang mag-asawa sa tabi ng isang puting customer na nakasuot ng mamahaling suit na mukhang mayaman. Habang pumipili sina Marcus at May ng kanilang menu, lantarang nagpakita ng pagkamuhi ang puting customer. Paanong nakasapit dito ang maiitim na tao? Ang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong kainan. Sayang ang masasarap na pansit na kinakain nila. Ang sumunod na salita ay lalong nagpapahiya kina Marcus at May. Binalikan nila ang hindi kaaya-ayang alaala sa Korea, ngunit sa pagkakataong ito, wala silang mataguan. Narinig din ng ibang customer sa tindahan ang mga salita at hindi alam ang gagawin. Nagpatuloy ang puting customer sa pagsasalita nang walang pakialam. Tay, paalisin mo sila. Ayaw mo rin sa kanila, hindi ba? Sa isang iglap, tumayo si Tatay Ramon. Naghanda sina Marcus at May para sa pinakamasamang sitwasyon. Baka sasang-ayon ang may-ari sa pangiinsulto. Isang desperadong ideya ang pumasok sa kanilang isip. Ngunit ang sumunod na salita ni Tatay Ramon ay lubos na lumampas sa kanilang inaasahan.
Pasensya na po, ngunit kailangan po ninyong umalis sa tindahan na ito. Matatag na sinabi ni Tatay Ramon sa puting customer. Hindi kami tumatanggap ng customer na may diskriminasyon sa lahi o nasyonalidad. Hindi namin kayo tatanggapin dahil sa ganyan ninyong pananaw. Nabigla ang puting customer. Ano? Ako ang nagbabayad na customer. Mas mataas ang halaga ko kaysa sa mga itim na iyan, hindi ba? Ngunit hindi umalis si Tatay Ramon kahit isang hakbang. Hindi ito tungkol sa pera, sir. Ito ay tungkol sa virtue ng isang tao. Suportado ng ibang customer ang ginawa ni Tatay Ramon. Tama, hindi kami papayag sa rasismo dito sa Pilipinas. Nagboses ang mga Pilipinong customer, isa-isa. Naiwan mag-isa ang puting customer at sa huli, napilitan siyang umalis sa tindahan. Lumapit si Tatay Ramon kina Marcos at May. Humingi ako ng paumanhin sa inyo na nakaramdam kayo ng hindi maganda at nagpatuloy siya ng taos puso. Lahat ng customer ay pantay-pantay, anuman ang kanilang nasyonalidad o kulay ng balat. Kayo ay mababait na customer na sadyang gustong kumain ng masarap na pansit. Hindi na napigilan ni na Marcos at May ang kanilang luha. Hindi pa sila nakaranas ng ganitong pagtrato kailanman sa kanilang buhay. Ang ginawa ni Tatay Ramon ay pagsasakripisyo ng benepisyo. Baka mas mataas ang ekonomikong halaga ng puting customer, ngunit pinili ni Tatay Ramon ang tama. Ito ba ang malasakit ng mga Pilipino? Tanong ni May na nanginginig ang boses. Ngumiti si Tatay Ramon. Ginawa ko lang ang nararapat gawin ng isang tao. IX. Ang tulay ng kultura at bagong buhay. Ang pansit na kinain ng mag-asawa ng araw na iyon ang pinakamasarap sa kanilang buhay. Hindi lang ang lasa ang bumusog, kundi pati ang kaluluwa. Kinabukasan, habang naghahanda silang umuwi, binalikan ni na Marcos at May ang kanilang karanasan sa Pilipinas. Kami ay naging bobo, taos-pusong nagsisi si Marcos. Ginamit niya ang karanasan sa Korea para husgahan ang lahat ng may prejudice at i-generalize ang buong Asia. Ganito rin ang naramdaman ni May. Ang gentleness ng mga Pilipino ay hindi lang pakitang tao, kundi empathy na nagmumula sa puso. Nagsimula silang suriin muli ang kanilang nakaraang value. Sa US, ang efficiency at profit ang pinakamahalaga, ngunit sa Pilipinas, ang relasyon at tiwala ay mas mataas sa lahat. Ang akala natin ay walang sistema, yun pala ay long-term investment para sa tiwala. Naintindihan na ngayon ni Marcos na ang sobrang maingat na pagtanggap ng mga Pilipino at ang sobrang perpektong kalidad ng produkto ay may kahulugan. Hindi ito para sa short-term profit, kundi isang investment sa pangmatagalang relasyon. Sa taxi patungo sa NAIA, binati sila ng driver. Kumusta ang pakiramdam niyo sa Pilipinas? Napakagaling, taos-pusong sagot ni Marcos. Isa itong napakagandang bansa. Masayang ngumiti ang driver. Salamat po, balik po kayo ulit. Pagdating sa airport, ang ground staff sa check-in counter ay nagbigay ng palakaibigang serbisyo. Sobra ng bahagya ang timbang ng bagahe, ngunit nagpakita ng kaunting flexibility ang staff. Ayos lang po, konti lang naman. Muling pinainit ng gentleness na iyon ang puso ng mag-asawa. Habang naghihintay sila sa boarding gate, nagsalita si Marcos kay May. Kailangan din nating magbago. Pagbalik natin sa Amerika, ipapatupad natin ang mga natutunan natin sa Pilipinas. Hindi lang tayo magpopokus sa pera, kundi sa value sa pagitan ng mga tao. Tumango ng mariin si May. Magiging mga tao tayo na makakatulong sa iba. Magkakaroon tayo ng malasakit nang walang inaasahang kapalit. Sa eroplano, nag-usap sila tungkol sa kanilang mga plano sa hinaharap. Ang video product sourcing ay hindi na lang magiging paghahanap ng profit, ngunit muling itutukoy bilang isang cultural bridge. Gusto nilang ihatid ang spirit ng mga Filipino artisan sa mga customer sa Amerika. Pahahalagahan nila ang kuwento sa likod ng mga produkto. Pagbalik sa kanilang bansa, masigasig na ikinuwento ni na Marcos at May ang kanilang karanasan sa Pilipinas sa kanilang mga kaibigan. Marami ang nagulat sa pagbabago nilang dalawa. Iba na sila sa dating mag-asawa na mayabang at makasarili. Natuto kami sa mga Pilipino. Ang tunay na tagumpay ay hindi lang tungkol sa pera, kundi sa pamumuhay ng may paggalang sa iba. Ang mga salita ni Marcos ay nagbigay ng malaking impresyon sa marami nilang kaibigan. Pagkalipas ng 6 na buwan, bumalik silang dalawa sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, hindi bilang turista, kundi bilang mga business partner. Binisita rin nila ang pansitan ni Tatay Ramon. Welcome back home. Ang mainit na pagsalubong ni Tatay Ramon
ay nagpadama sa kanila ng ginhawa na parang kasama nila ang kanilang pamilya. Gusto naming maging tulad ninyo, Tay. Nang marinig ni Tatay Ramon ang sinabi ni May, tumango siya ng malalim. Kaya ninyo iyan. Kung may will kayo, kaya ninyo iyan, sigurado. Mula ng araw na iyon, nagsimula ang bagong buhay ni na Marcos at May. Nagpatuloy sila sa paglalakad, kasama ang malasakit na natutunan nila sa Pilipinas.